Ilan yung sasakyan? Maliban pa doon sa mga ibang Kristiyano na nag-drive din. Ilan po ang sasakyan na magra-runaway sa panahon ng rapture? Kung sa ngayon po, nagkakarambula yung mga sasakyan na may driver, paano pa kaya yung mga sasakyan na walang driver? Yun po ay sasakyan. Imaginin po natin kung ito ay eroplano, kung ang piloto ay Kristiyano. Ano yung mangyayari sa mga eroplano? Imaginin po natin na kung yung kapitan ng nuclear submarine ay isang Kristiyano na wala doon. So, sinasabi ko po, naniniwala po ako na yung rapture of the church is the beginning of the tribulation. Kasi total chaos po ang magaganap pagkatapos ng rapture dito sa sanglibutan. So, ihanda po natin ang ating mga sarili na siguraduhin natin tayo ay kasama kasi hindi natin ma-imagine kung anong klaseng hirap ang dadadasin ng mga naiwan dito sa panahon na iyon. Gaano ka ba dapat katatag para mapaglampasan mo yun? Hindi natin alam. Baka mamaya sumuko ka. So, yun po ang aking thought. Darating po tayo dito sa ating tithes and offering. Wala po akong salamin pero babasahin ko pa rin. Sabi po dito, doon sa pangalawang Korinto, Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 5, sabi po dito, ngayon nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa matinding pagsubok at kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana ang kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako ang magpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ang naalala ko po dito, yung mga mananampalataya doon sa mga iglesia ng Macedonia, sabi po doon, hindi lang sila mahihirap, kundi dumaranas po sila ng mga persecution, mga kapighatian. So, naalala ko po, ang kahirapan ay hindi curse sa tao. In fact, may mga mahihirap na nagiging pagpapala sa iba. At isang blessing din ng Panginoon kung paano tayo sa ating mga buhay, unti-unti na rin inaangat tayo doon sa kahirapan. Unti-unti nalalampasan natin sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Now, ito po ang mga taga-Macedonia, bagamat sila nasa ilalim ng matinding kahirapan at kapighatian, sinabi po ni Pablo na ang kanilang kayamanan ay yung kanilang kagalakan at kagandahang loob. So, bagamat sila ay mahihirap sa mga material na bagay, mayroon silang kayamanan, sila ay nagagalak sa paglilingkod sa Panginoon. So, yung kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon ay ano po ito? Infectious. Nakaka-infect ito sa iba. Na kung mayroon kang tao na nakikita na nagagalak maglingkod sa Panginoon, pati ikaw nagagalak ka rin. So, sila ay nagagalak at mayroon silang kagandahang loob. At sabi doon, sa kabila ng kanilang kahirapan, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya at nakiusap sila kay Apostol Pablo na kahit mahirap kami, makikibahagi kami sa gawain ng Panginoon. So, hindi pala hadlang yung kahirapan para maging pagpapala tayo sa iba at maging pagpapala tayo sa gawain ng ating Panginoon. So, ang bawat isa, mayroong ibinigay ang Panginoon na kakayahan, maaring sala tayo sa material na bagay, pero sa kagalakan, makaka-encourage sa iba. Maaring sala tayo sa kahirapan, pero yung ating kagandahang loob ay makaka-encourage sa iba. Na kung tayo naman ay inaangat ng Panginoon, isang purpose nito ay maging pagpapala rin tayo sa iba. Kung nagiging pagpapala, maging yung mga mahihirap, pinipilit nila na maging pagpapala sila at makibahagi,
mas lalo pa kaya yung mga inaangat ng kapya ng Panginoon ay mas lalong magiging pagpapala sa iba. At ang sabi po dito, bago nila naibigay yung kanilang mga material na bagay, unang-una daw, kanilang ibinigay muna yung kanilang mga buhay sa Panginoon. So, mahirap ibigay yung material na bagay kung ang ating buhay mismo ay hindi pa natin naialay sa Panginoon. Kailangang mauna yung ating mga sarili bago yung ating mga material na bagay. Naniniwala po ako na susunod na lang ito. Kasi everyday sa ating buhay, minamold naman tayo ng Panginoon. Everyday sa ating buhay, may mga revelation naman ang Panginoon sa atin. At darating yung time na tayo ay susunod, gagawin natin ang sinasabi ng Panginoon. At sa pamamagitan nito, magiging pagpapala tayo sa iglesia, magiging pagpapala din tayo sa ibang tao. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, Panginoon. Unang-una nagpapasalamat kami, O Diyos, sa mga salita mo, Panginoon, na aming napagbulay-bulayan sa araw na ito. Tunay nga po, O Diyos, na ito'y mag-open, magbukas ng aming mga kaisipan, Panginoon, na mas lalo pa kaming maging masigasig sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Gayun din, Panginoon, sa araw po na ito, salamat po sa inspirasyon ng buhay ng mga mananampalataya doon sa Macedonia, Panginoon, na hindi nila ginawang excuse ang kanilang kahirapan, Panginoon, para maging pagpapala sa iba. Salamat, O Diyos, sa pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, na ang kanilang kayamanan ay ang kanilang kagalakan, ang kanilang kagandahang loob, Panginoon, na higit pa sa kanilang makakaya, Panginoon, pinagkaloob nila ang kanilang mga sarili, maging ang kanilang makakayanan, Panginoon, upang maging pagpapala sa iba. Gayun din, Panginoon, sa araw po na to, dalangin po namin, O Diyos, na Ikaw, Panginoon, ang siyang kakatok, Ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na kikilos sa bawat isa sa amin habang minumold mo kami, Panginoon, sa iyong kalooban. Dalangin po namin, O Diyos, lahat ng ikapo, lahat ng kaloob sa araw na to, O Diyos, ay magamit namin, Panginoon, na patuloy mapalaganap ang iyong mga salita, Panginoon, di lang sa lugar na to, maging doon sa mga naaabot, Panginoon, ng Facebook at iba pang live broadcast, Panginoon. O Diyos, dadalangin din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga hanap buhay, lahat na pinagkakitaan, Panginoon, ng iyong mga anak. Ang bawat pamilya, O Diyos, na nirepresent namin, Panginoon, sa lugar na to. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain niyo ang mga negosyo, pagpalain niyo, Panginoon, ang mga nagtatrabaho, yung mga bumabiyahe, Panginoon, lahat ng hanap buhay, Panginoon, pinagkakitaan ng iyong mga anak. Dalangin ko, O Diyos, na pagpalain niyo po ito, Panginoon. Magbigay ka, Panginoon, ng inspiration sa bawat isa, Panginoon, kung paano po patuloy, Panginoon, na mapapaunlad, Panginoon, ang aming mga pinagkakakitaan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging creative. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging inspiration, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ibukas namin ang aming mga mata, Panginoon, para kami ay matuto sa mga bagay na maaari naming pagkakakitaan. At higit sa lahat, Panginoon, mayroon po kaming blessed hope, ang pagdating mo, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na pagpalain niyo ang bawat isa, pagpalain niyo ang aming mga tithes and offerings sa araw na to. Tinataas ka po namin, pinapuri ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.